So karon part 2 na ta. Kung nakabasa ka sa part 1, comment dira kung wala, ako ibutang ang link atong part 1 kay para mas masabtan nimo ang buong story. Story of Jonah part 2. So sa part 2, syempre naana si Jonah sa tiyan sa isda kay giswallow man siya sa great fish ang ipadala ni God. Nagpray siya dito taman-taman. Grabe niyang pangamuyo sa Ginoo. Grabe niyang pangayuog pasaylo no. Nya na nga siya tabang dira sa Ginoo. So, ingon siya dira sa verse 10 after sa iyang prayer no nga taas dili na ako ibutang ang prayer pero kamo ang magbasa if you are willing o siya ibutang basta kay Jonah chapter 2 ako na lang siya ilargo sa 3 and 4 kay mugo naman lang ni sa makaya-kaya na ni Jonah goes to Nineveh pero before siya ni ato sa Nineveh gisugo sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonah didto sa beach. Uy, grabe nung ka-amazing si Lord. So giluwa na si Jonah og sa ikaduhang higayon nakadungog siya sa tingog sa Ginoo ningon ang Ginoo, Jonah, get up and go to the great city of Nineveh and deliver the message I have given you. So this time, kung ikaw si Jonah, mag-disobey pa ba ka? Nga na kadina, nakasulod na ka sa tiyan. So nilakaw na si Jonah, ni adto na siya sa Nineveh. Dako kaayon ni nga city, nga naagtan siya og tulo ka adlaw para iyahan ang makitaan ang tikatibukan kinatibukan. So katong naabot na si Jonah dito sa city, nagsigi siya og syagit-syagit sa crowd. So dili ta matingala kung naay magsininggit, magwali no, mag-share sila sa word sa kadalanan kay mo gini siya ang sugo sa Ginoo. Inani gid ang pamaagi usahay. So 40 days from now, Nineveh will be destroyed. Okay, mo may sugo sa Ginoo. Sa mo man ang gituman ni Jonah. So ingon siya, the people of Nineveh believe God's message. Ana English naman ni sa atan lang Bisayon. Nituo sila unya pagkahuman nagdeklara dayon sila og prayer and fasting. Unya nagpakita sila sa ilahang dako kaayo nga pagsubo sa atubangan sa Ginoo. Sa pagkadungog sa king sa istorya ni Jonah kung siyang gipang-ingon ni step down ang king, nibaba ang king sa iyahang trono, iyahang gihukas ang iyahang royal robes no, ang iyahang damit nga pang king, nagsuot pud siya og kanang sako sa uban na translation unya nagbutang sila ashes sa ilahang ulo. Nagpamatuod nga grabe gyud ang ilahang kasubo no sa ilahang wickedness nga nahimo atubangan sa Ginoo. So ang sugo niya niingon ang king nagpadala siya no og decree throughout the city nga no one walay bisag isa bisag unsa nga mga bisag animals pa na mga flocks no nga magkaon og mag-inom og bisag unsa. So ang tanang tao ug ang mga kahayupan dapat magsuot sad sila og mga garments of mourning. Mourn kanang nagsubo no naghilak, nagrepent, and everyone must pray earnestly to God. Sagad na ni Jonah, no? Unya, kinahanglan, they must turn from their evil ways and stop all their violence. So, ihunong na ang ilahang pagpatay, ihunong na ang ilahang pagkadautan, ang ilang mga dautan ng mga binuhatan, ang dili maayo nila nga mga lihok, ipanghunong na, no? So, very obvious ba? Or basig na atay wala na sabtan kay sa mga pagkadautan, kaya ato na siyang i-mention or ato na siyang isgutan pohon. So, ingon din siya nga, who can tell? Basin di ay, no? Perhaps, even yet, God will change His mind and hold back His fierce anger from destroying us. Basin di ay, mautro pa, mabago pa ang hunahuna sa Ginoo. Ug iha pang spare ang ato ang mga life, dili ta niya gubon, no? Mabakwion niya ang iyang judgments ato ah. So, diri sa verse 10, nakita sa Ginoo ang ilang gihimo. Ug unsa kadako ang ilahang pagmahay, no? Ug kanabang na itinud-anay gud ba nga pagrepent sulod sa ilang kasing-kasing, how they had put a stop to their evil ways. He changed his mind and did not carry out the destruction he had threatened. Nakita sa Ginoo ang ilahang kasing-kasing day. Nakita sa Ginoo ang ilahang mga pagpaubos. So gibakwi, giutro sa Ginoo ang ihang desisyon. Karon, diri nata kang Jonah nga perti niyang suko sa kaluoy sa Ginoo ang gihatag sa mga tao. Suko kay si Jonah. So nagyaw si Jonah. The change of plans greatly upset Jonah. Suko kay siya gyud, very angry. So ni complain siya sa Ginoo, siya tan-awa lagi. Bantog ra kanang before ko nilakaw sa balay, kabalo jud ko nga mo nimong buhaton. Munang nidagan ko ni adto kog Tarshish. I know that you are merciful and compassionate, God. You are slow to get angry and filled with unfailing love. Kabalo na ko daan ana. May palagiwa ko ni anhi diri tanawa lagi. Suko kay siya kay, you are eager to turn back from destroying people. Just kill me now, Lord. Patyo na lang ko, Ginoo. I'd rather be a dead than alive if what I predicted will not happen. Diba? So, na-expected si Jonah nga silutan na sa Ginoo ang mga katawhan. Munang pretty niyang yaw-yaw. So, ningon dahil ang Ginoo nga, is it right for you to be angry about this? Sakto ba nga masuko ka, ana? Tungod lang, ana? Tungod, ana?
So nagpaluod-luod man si Jonah. So niadto si Jonah sa east side of the city and made a shelter to sit under as he waited to see what would happen to the city. Nagpaabot yun siya i-destroy gani niya. Dito siya naghulat. Unya, naghimo pa maagi dayon ang Ginoo, nag-arrange siya og usa ka leafy plant nga motubo, no? Unya ni spread ang ihang broad nga leaves over Jonah's head. So na nitubo nga tanom didto unya. Nakasilong si Jonah kay nag-shade man to sa gikan sa sun kay ang east side is very hot man na dira nga area. So nakawala to sa discomfort sa kainit nga gibati ni Jonah dito samtang nag-rest siya. Grateful kay siya sa tanom. Ay salamat na itanong maka-rest ko. Pero nag-arrange po ang Ginoo og worm no ulod. So the next morning pagka dawn kay gikit-kit man na sa worm, gikaon niya ang stem, so namatay ang tanom, na weather siya, na laya siya, nalaya. So pagkabuntag niinit na upod og maayo, grabe ka init. God arranged for a scorching east wind to blow on Jonah. So nagkumand na pod ang Ginoo og kusog hangin nga mo blow dito kang Jonah niya. Grabe ka init na no, ni ana na ang ang adlaw sa iyang ulo. Unya hapit na siya makuyapan niya. Sa kakapoy niya, hay, may pagmamatay na lang ko. Ano yung giingon? He wished to die. Death is certainly better than living like this, he exclaimed. Ana na siya dito niya. Naingon dayon si God kang Jonah nga, is it right for you to be angry because the plants died? Yes, ingon si Jonah. Even angry enough to die. Ingon siya. So niyon ang Ginoo nga, you feel sorry about the plant, though you did nothing to put it there. It came quickly and died quickly. But Nineveh has more than 120,000 people living in spiritual darkness, not to mention all the animals. Shouldn't I feel sorry for such a great city? Oh, dira nag-end ang ato ang story. Anya, syempre, i-require ka nga mag-send ka sa imong reflection. Kay di tanaw man kaani, nga imo maghihuman, ibutang imong reflection, kay maghimo pud ko og reflection nako. Pero ay sa tutan ang pagsulat sa. So, day ni ma'am, oy, ano dyan na siya?